Sari sa atin at panibagong chapter, panibagong taon na ibinigay sa atin ng Panginoon upang i-celebrate yung kanyang kabutihan, patuloy na lumakad sa kadakilaan ni Kristo. Yung passage natin mga kapatid ay nasa John chapter 14 verse 15 to 31. At ang sabi ng Panginoon dito, "If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him or knows Him. You know Him, for He dwells with you and will be with you. I will not leave you as an orphans. I will come to you yet little while, and the world will see me no more, but you will see me because I live. You also will live. In that day you will know that I am in the Father, and you in me, and I in you. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him." Judas, not Iscariot, said to him, "Lord, how it is that you will manifest yourself to us and not to the world?" Jesus answered him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Whoever does not love me does not keep my words, and the word that you hear is not mine, but the Father who sent me. These things I have spoken to you while I am still with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Peace I leave you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let them be afraid. You heard me say to you, I am going away, I will come to you. If you love me, you would have rejoiced, because I am going to the Father, and the Father is greater than I. And now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe. I will no longer talk much with you, for the ruler of the world is coming. He has no claim on me, but I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Rise, let us go from here." Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay magpasakop. Tayo ay manalangin. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa umagang ito na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po sa araw ng pagsamba at pagdakila, Panginoon, sa iyong grasya na dumako sa aming buhay, kaya kami ay may kaligtasan at merong buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pangako mo na good future, Panginoon, para sa amin, at gayon din sa kasiguraduhan ng aming buhay bilang isang tagapangaral ng salita ng tagapagpahayag ng ebanghelyo mo. Dalangin namin na sa buhay namin, Panginoon, at sa mga darating pang panahon ng Iglesia ng Saved by Grace Reformed Baptist Church, ay ito ay aming panghawakan, yung mga objective truths na ito, at ito ay aming magampanan. Bagamat kami dumaan, Panginoon, sa mga trials at sufferings, nawa, Panginoon, ito ay panghawakan namin at makita namin patuloy ang pag-ibig ni Kristo at ang kapayapaan ni Kristo na sumamin. Dalangin namin, Panginoon, sa banal na Espiritu na kami ay gabayan sa aming pag-aaral, bigyan kami ng karunungan at kaliwanagan sa aming kaisipan patungkol sa passage na iyong ibinigay, at gayon din magamit namin ang iyong salita sa aming pamumuhay at mailapat ito, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay at biyaya sa amin. Ang aming dalangin, Panginoon, ay inilalagay namin sa pangalan ng iyong anak at aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. So mga kapatid, ang ating passage ngayon ay konektado pa rin doon sa unang dalawang preaching natin dito sa John chapter 14. Kung maaalala natin, yung unang preaching natin ay nagpapakita ng assurance natin kung ano yung ating hinaharap kay Kristo. Actually, ipinaliwanag din siya ni Pastor Ier last week
patungkol doon sa ating blessed hope na ating makakamtan sa pagbabalik ni Kristo. Gayon din mga kapatid, yung ating pangalawang preaching naman ay yung kasiguraduhan na tayo ay magiging tagapangaral ng Ebanghelyo. At marahil nakikita nyo na iyan at evident na yan sa inyong buhay ngayon. Pagkat yung inyong pamumuhay, kung paano kayo kumikilos, ay nakalapat na o nandoon na sa daanan kung saan yung kalwalhatian ni Kristo, kabanalan ni Kristo, pagsisisi sa kasalanan ay inyo nang naipapamuhay. At bagamat yan lamang ay inaakto nyo, ayan ay pagpipreach na rin ng gospel sa mundo. At gayon din sa inyong mga salita, sa pag-edify natin sa bawat isa, pangangaral natin sa ating pamilya, at gayon din sa ating mga kaibigan kapag sila ay may problema, at gayon din sa pagtatama natin ng kaisipan ng mundo patungkol sa kaligtasan at gayon din sa assurance ng buhay. Yung pagiging preacher at ang blessed hope ay nararanasan na natin ngayon. At makikita natin yung blessed hope na ating inaabangan ay pinapagitnaan iyan nung ating pagkakaroon ng buhay sa pagiging preacher ng gospel ni Kristo. Ngayon mga kapatid, masusumin pa tayo doon sa pagiging parte ng work ni Kristo sa salvation, which is yung pagpe-preach ng gospel ni Kristo. Kung nung nakaraan, ang pinag-usapan natin ay yung certainty o yung assurance ng ating salvation at ng ating buhay kay Kristo, at gayon din yung ating kapayapaan kay Kristo. Ngayon naman mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay yung pamumuhay natin bilang tagapangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Paano nagkaiba ito doon sa sa pangalawang preaching natin dito sa John 14? Yung kasiguraduhan na tayo ay mangangaral, ipinakita doon sa John chapter 14 verse 12 to 14, na tayo ay siguradong tagapangaral ng salita ng Diyos, na tayo ay ipinadala ni Kristo sa mundo. Ngunit ito naman, yung ating pag-aaralan ngayon, yung mga nadadaanan natin araw-araw sa pagiging tagapangaral ng Diyos. Ito pa rin ay mga salvation blessing. At kung titignan natin mga kapatid, itong passage natin ngayon ay ikinokonekta o ipinapahayag yung tatlong offices ni Kristo. Ang pagiging priest, king, at gayon din ang pagiging prophet. Marahil na identify nyo dyan kung nasaan yung pagiging king ni Kristo. Kung tayo ay tagasunod ni Kristo, tayo ay umiibig kay Kristo, tayo ay susunod sa kanyang mga kautusan, tayo ay magmamahal sa kanyang salita. At makikita natin yung pagiging prophet ni Kristo dahil ipinapahayag niya yung mga susunod na mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. At makikita rin natin dyan yung pagiging priest ni Kristo dahil siya ay once and for all ay nag-alay sa harapan ng kanyang Ama sa dakong kabanal-banalan, hindi lamang sa pisikal, ngunit sa spiritual na sa spiritual upang tapusin yung sumpa ng kasalanan sa buhay ng mga mananampalataya kay Kristo. So paano ito nagkakaroon ng kaugnayan sa pagiging isang miyembro ng church? Paano ito nagkakaroon ng ugnayan sa pagiging preacher ng gospel? Ito yung mga trivial things at mga circumstances na nangyayari sa atin. Yes, totoo na tayo ay may blessed hope. Yes, totoo na meron tayong inaasahang blessing mula sa Panginoon. At yes, totoo na meron tayong buhay bilang isang tagapangaral ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mag-argue na tayo ay may blessed hope. Dahil sinasabi ng Panginoon na tunay yung blessed hope na ating makakamtan kay Kristo. At yes, totoo na tayo ay magiging tagapangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Pero ang nakapaloob sa dalawang bagay na iyan ay yung mga
yung pang-araw-araw na buhay ng isang Kristiyano. Marahil dumadating na sa inyong kaisipan, oo nga no, kung ako ay preacher ng gospel, merong mga pagkakataon na naiinis ako doon sa aking mga katrabaho. Minsan na ako ay napapagod sa pangangaral sa aking pamilya. Na ako ay nagkakaroon ng pagtingin na masama sa iglesia ng Panginoon dahil merong mga bagay na hindi ko gusto at hindi naayon doon sa aking paniniwala at sa aking pananampalataya kay Kristo. Ito yung ibinigay ni Kristo sa atin. Bilang isang tagapangaral ng salita ng Panginoon, ng Ebanghelyo ni Kristo, kinakailangan natin ng paghuhugutan o ng isang apoy na mag-i-ignite sa ating puso at sa ating katawan upang magpatuloy, upang maging steadfast yung ating obedience at pamumuhay bilang preacher ng gospel, bilang nakatingin doon sa blessed hope na ibinigay ni Kristo. At sa pagkakaalam natin mga kapatid, sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, tayo ay ang natural man ay isang galit sa Diyos at bias sa kasalanan. At kung aasahan lang natin ang ating sariling dunong at ang ating sariling lakas, magfe-fail yung ating pagkikip o pag-maintain ng ating blessed hope sa Panginoon, pag-maintain na bilang isang parte ng iglesia ng Panginoon, pag-maintain bilang isang preacher ng gospel. Ito yung mahirap dito at ito ay kinokonekta ni Kristo sa kanyang offices. At ito rin naman, by the way, itong binigay ni Kristo ay directly sa kanyang mga disciples. At ito rin naman yung ipinahayag ng mga apostol sa mga unang church na kanilang pinangaralan at gayon din umabot sa atin. So wag nating isipin na hindi tayo kabilang dito. Sasabihin natin na para sa mga disciples pala yan, so hindi para sa akin yan. At sinulat ni John yan, unang-una, reader niya, mga Jews na nasa dispersion. So hindi para sa ating mga Gentiles yan. Ngunit sinasabi ni Kristo dito na ibinigay niya yung banal na Espiritu upang ipaalala itong ibinigay niyang pag-ibig na nag-i-ignite sa atin at gayon din yung kapayapaan na nag-fuel ng ating heart upang tayo ay gumana at patuloy na tumakbo doon sa lakarin ng buhay na ibinigay ni Kristo bilang tagapangaral ng salita ng Diyos, bilang tagapagpahayag ng Ebanghelyo ni Kristo, bilang tagapagpahayag ng kabutihan ni Kristo. Ang pinapaalala ng Holy Spirit palagi mga kapatid ay yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang mga commandments, yung kabanalan ng Diyos na makikita natin kay Kristo. At kung i-disqualify natin ang ating sarili, pinapasinungalingan natin yung pananampalataya na ating natanggap pagkat pareho ng mga disciples ni Kristo, tayo ay fully convinced na tayo ay may makasalanan, na si Kristo ay kailangan natin dahil siya ay may perfect righteousness at perfect ang kanyang pag-aalay at gayon din tinanggap at naging katanggap-tanggap sa kanyang Ama ang kanyang kamatayan para sa mga mananampalataya sa kanya. So mga kapatid, makikita natin dito sa ating unang verse na binasa sa verse 15, alam ni Kristo yung hirap na kakaharapin ng kanyang mga disciples. Unang-una, dahil mawawala yung intimacy at yung affection ng isang tagasunod sa kanyang master pagka siya ay absent. Nakikita ba natin o nai-imagine ba natin nung tayo ay bata pa pag sinabi na bawal itong gawin hanggat nandoon yung nanay natin, hindi natin ginagawa. Ngunit pag tumalikod na yung ating magulang, gagawin na kaagad natin. Dahil hindi dahil absent yung kanyang affection at yung intimacy ng ating magulang. Ganito rin yung kalagayan ng mga disciples pag alis ni Kristo. So nangangamba si Kristo na baka pagkaalis niya, maisip ng mga disciples niya na wala na yung intimacy at yung affection niya. Ano pang silbi ng
paghawakan ko ang blessed hope na binigay ni Kristo, ano pang silbi ng patuloy kong makiisa sa ministeryo na inumpisahan ni Kristo? Ito yung kinukonekta ni Kristo, ang kanyang pag-ibig na nagkikip sa atin, na maging obedient sa mga kautusan ni Kristo. At gayon din mga kapatid, yung peace o yung kapayapaan na dinadala ni Kristo sa atin ay magkikip din sa atin sa patuloy na paniniwala na tayo ay united at kaisa ng Triune God. At ito yung papangako ni Kristo ng indwelling ng Holy Spirit para sa atin. Tunay naman na forever ang pag-indwell sa atin ng Holy Spirit. Kung sinasabi ng mundo na walang forever, tayo ay may forever na companion at gayon din helper. At ito ay tunay dahil ito ay pinangako ni Kristo. Sinasabi ni Kristo dyan, mga kapatid, na yung helper ay will be with us forever. Kung si Kristo ay 3 years and a half lamang nakasama ng kanyang mga disciple at siya yung naging kanilang protector, companion, at gayon din yung kanilang friend na maaasahan, pinapangako ni Kristo na merong forever na mag-i-indwell sa inyo. At iyon ay ang banal na Espiritu. Sinasabi ba nito na papalitan ng Holy Spirit si Kristo bilang companion natin, bilang helper natin, bilang comforter natin? Again, mga kapatid, sa verse 26, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo at gayon din sa chapter 16, sinabi ng ating Panginoong Jesus na ang helper, ang Spirit of Truth, ang another comforter, ay magpapaalala sa atin ng mga katotohanan ni Kristo, ng kanyang mga gawa at ng kanyang grasya. So, ibig sabihin, hindi papalitan ng Holy Spirit yung mga katuruan ni Kristo, bagkus tayo ay ilalapit na ng gusto doon sa mga katotohanan ni Kristo upang tayo ay manatiling nakatingin doon sa blessed hope at gayon din patuloy tayong makiisa sa ministeryo at sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Para mas maunawaan natin, mga kapatid, yung kinommunicate ng Holy Spirit doon sa atin sa buhay ng mga tagasunod at mga mananampalataya ni Kristo, i-consider natin yung ating unang message. Ang ating unang message ay the Holy Spirit communicates the truth of Jesus Christ that leads to obedience. Ang banal na Espiritu ay ipinapaliwanag sa atin ang katotohanan ni Kristo na nagtuturo sa atin para maging tagasunod o patuloy na sumunod sa kanyang katotohanan. Alam niyo ba, mga kapatid, na itong Gospel of John ay isinulat ni Apostle John para sa mga nasa dispersion dahil doon sa war na nangyari sa Jerusalem at nag-cause iyon ng destruction sa temple doon sa Jerusalem. So, ibig sabihin, yung tinitignan ng Jerusalem as place of worship at place para i-observe yung rights ng mga Jewish people at yung pinaniniwalaan nilang indwelling o inhabitant ng presence ng Lord ay nasira. Ano yung meron sila dito? Dahil nakita nila na nasira yung templo doon sa Jerusalem. Yun ay pighati para sa kanila. Nagdala sa kanila ng uncertainty. Nagkaroon sila ng pag-aalala sa presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil tinitignan nila nga yung templo na iyon bilang inhabitation ng presence ng Diyos. Pero tignan natin kung ano yung sinabi ni Apostle John sa kanila dito sa verse 21. At ang sinabi ni Kristo sa kanyang mga disciples, at gayon din ikinommunicate ni Apostle John doon sa kanyang mga unang reader. Sabi dyan sa verse 21, whoever has my commandments and keeps them
He it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. So sinasabi ni Apostle John sa kanila na kung sino yung nakareceive ng katotohanan ni Kristo at inibig at namangha sa doktrina ng kaligtasan mula kay Kristo, sila yung umiibig kay Kristo. At yung mga umiibig kay Kristo ay hindi lamang namamangha doon sa kanyang doktrina, bagkus ito ay pinapamuhay. At sila ay iniibig ng Ama ni Kristo at gayon din iniibig ni Kristo at ipinapangako ni Kristo na imamanifest niya yung kanyang sarili sa kanila. Ano yung, ang pinapahayag ni Apostle John dito sa kanila ay sila ay already na nakatanggap na ng katotohanan ni Kristo. Itong mga nasa dispersion na ito, mga kapatid, at yung first reader ng Gospel of John ay mga Kristiyano. Ngunit nakatingin pa rin doon sa templo sa Jerusalem. Sila ay mga Kristiyano na convert na sa Christianity, ngunit merong pagtingin pa rin doon sa templo ng Israel. Sinasabi ni Apostle John sa kanila na inibig na nila si Kristo. Sila ay fully convinced na namatay na si Kristo para sa kanilang kasalanan. Sila ay fully convinced na nag-resurrect si Kristo sa third day, na nagsisignifies ng victory ni Kristo sa kanyang pagbabayad ng kanilang kasalanan, pag-aatone niya sa mga makasalanan sa kanyang Ama, at gayon din, victory ni Kristo sa kamatayan. At ito ay kanyang binistow o kanyang ibinigay sa mga mananampalataya sa kanila. Ibig sabihin, meron na sila nito. Sila ay already nang umiibig sa Panginoon. Ang sinasabi ni Apostle John dito, kung kayo ay nananampalataya kay Kristo, nananahan na sa inyo ang Diyos. At nananahan na rin ako sa inyo o nakilala nyo na ako. Huwag na kayong tumingin doon sa templo sa Jerusalem. In fact, mas greater pa nga ngayon. Higit doon sa temple ng Jerusalem. Alalahanin natin yung Old Testament na scripture na ating binasa kanina. Si Moses hindi makapasok sa tabernacle doon sa Israel pagkat nandoon yung glory ng Panginoon. Hindi siya makapasok dahil sa kasalanan. At ang mga nakakapasok lamang doon, once a year, ay yung inordain ng Panginoon na priest para sa sacrificial rites ng kapatawaran ng Diyos. Makikita natin yan sa Hebrews 9, kung saan sinabi ni Apostle Paul o in-explain ni Apostle Paul sa reader ng epistle na ito, na si Kristo ay ang perfect sacrifice ng Diyos. Siya ang perfect lamb ng Panginoon na nagtanggal ng kasalanan ng sanlibutan at nag-unite sa mga mananampalataya sa kanyang Ama. So ano pa yung tinitingnan nyo doon sa templo ng Israel? Ang presensya ng Diyos ay nasa inyo na. Alam niyo ba na yung same word na manifest dyan doon sa verse 21 ay same word na ginamit doon sa Hebrews 9 verse 24. Kung saan sinasabi ni Apostle Paul na si Kristo ay nag-appeared o nag-manifest doon sa harapan ng kanyang Ama para sa sakripisyo noong kanyang sarili spiritually para sa kasalanan natin at para tayo ay i-atone, idugtong muli with communion with the Father. At alam niyo ba yung pinagugutan ni Apostle Paul dito ay itong sinasabi ni Kristo. Ito ay parehas doon sa sinasabi ni Paul. Na si Kristo ngayon ay nananahan sa atin. Na ng Ama ni Kristo ay nananahan na sa atin.
Kaya nga tayo tinawag na iglesia ng Panginoon. Tayong lahat individually ay universal church ng Panginoon. At pagka tayo ay nag-gather sa isang lugar upang sumamba sa Panginoon sa araw na kanyang tinakda, tinatawag tayong local church. Yung anxiousness ng mga tao, ng mga Jews doon, yung mga Christian Jews doon sa dispersion, ay yung mensahe na ito ni Apostle John ang nagdala ng comfort doon sa mga Jews na nasa dispersion. Pagkat yung katotohanan ng presensya ng Diyos ay nasa kanila na ngayon dahil sila ay mananampalataya. Totoo na yung Holy Spirit ay nagdudwell sa kanila. Sinabi ni Kristo dito sa ating passage, sa verse 15 to 17, na magdudwell yung Holy Spirit sa kanila forever. Ba't wag lang natin tignan doon at huminto tayo? Sinasabi ni Apostle John sa atin sa verse 18 to verse 24 na yung Father and the Son also dwells in us. So anong sinasuggest ni Apostle John sa atin? The whole triune God is now already dwelling in us. Hindi lang yung banal na spirito. Huwag nating i-deny na pati yung Ama at yung Anak ay nagdudwell na sa atin ngayon. Pagka dininay natin yung bagay na yan, pinapasinungalingan natin yung katotohanan na sinabi ni Kristo. Ngayon, i-connect natin yung problema ng mga Jews doon sa dispersion sa problema ng mga disciple bago yung crucifixion ng ating Panginoon. Meron silang maling kaisipan towards doon sa pagmamahal nila kay Kristo. Ang kanilang ideya ng pagmamahal kay Kristo ay kailangan physically nandito ka lang palagi. Dapat nandito ka lang para maramdaman namin yung affection at intimacy natin. Para maramdaman namin yung presensya ng Diyos. Ito yung nararamdaman ng mga apostles that time, nung 11 disciples ng Panginoon. In-exclude natin si Judas Iscariot. Napaka-overwhelming ng sinasabi ng Panginoon. Siya ay mamamatay. Mayroon tayong blessed hope. Kayo ay magiging preacher na katulad ko ng Ebanghelyo. Sa kaisipan ng mga apostle, paano kami ma-maintain noon? Kung wala kaming pagkakilala sa Diyos katulad mo, nakikilala namin ang Diyos dahil sa aming intimacy sa iyo. Ngunit ang sinasabi dito ni Kristo sa atin, that true intimacy and affection with Christ is through submitting to His commandments. Ito ay nagre-remind sa atin doon sa sinabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 29. Tignan nyo yung word ni Kristo patungkol sa kanyang sarili at sa relasyon niya sa kanyang Ama. And He who sent me is with me. Nasa kalangitan ng kanyang Ama, physically present siya sa mundo. At sinabi niya dyan, He has not left me alone. For I always do things that are pleasing to Him. Ano yung affection ng Panginoon sa kanyang Ama? Paano niya nararamdaman yung presensya ng Panginoon sa kanya? It is through His obedience sa kanyang Ama. Makikita natin mga kapatid na even yung Lord ng ating Panginoon dito sa kanyang buhay sa mundo ay may union sa kanyang Father, may intimacy at affection sa kanyang Ama dahil sa kanyang paggawa ng mga bagay na pleasing para sa kanyang Ama. Ano yung mga bagay na iyon na pleasing sa kanyang Ama? It is the work of salvation. At yung work of salvation na yun ay yung ibinibigay ng ating Panginoon sa lahat ng mga maniniwala sa Kanya. Yun yung magiging buhay mo at yun yung buhay mo na ngayon. So, ibig sabihin mga kapatid, when you preach the gospel, when you hate sin, meron kang affection at may intimacy ka sa Panginoon.
And that proves na indwelling sa'yo ang Diyos. Ito yung same problem ng mga nasa dispersion. Tinitignan nila yung temple dun sa Jerusalem as the avenue dun sa intimacy at affection ng Panginoon. Ngunit si Apostle John, kinommunicate niya sa kanila na true obedience sa commandment ng Lord na meron silang continuous intimacy at affection sa Diyos. Remember, yung sinabi natin kanina, na ito ay para panatilihin sila sa kanilang pananampalataya kay Kristo. At hindi lamang panatilihin sa pananampalataya, but to strengthen them, to strengthen their affection, and strengthen their faith kay Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, yung patuloy na pagsunod kay Kristo ay nagpapalago ng ating pag-ibig at pagpapalago ng ating pananampalataya at communion sa ating Ama sa langit at gayon din sa ating Panginoong Hesukristo. Ano yung pwede nating makita dito? The more a Christian submit his life to obedience to the Lord, the more he sees clearly the truth of his union with God. Ano yung sinasuggest ng bagay na ito? Hindi true material things, hindi true rituals, hindi true tradition na nagkakaroon tayo ng intimacy at affection sa Panginoon para masabing tayo ay true children of God. Pagkos ito ay nakikita sa pamamagitan ng obedience at patuloy na paniniwala kay Kristo. Kung sila ay patuloy na nakatingin doon sa templo, hindi nila nakikita si Kristo bilang namatay at nag-resurrect sa pangatlong araw. Nire-reject nila yung idea na ito. At kung sila ay patuloy na nakatingin doon sa sacrifices na ginagawa sa templo ng Jerusalem, nire-reject nilang maniwala doon sa finished work ni Christ para i-atone yung mga mananampalataya sa kanyang Ama. Ano yung naidadala sa kanila kung patuloy na ito yung nasa kanilang kaisipan? I-despise nila yung ebanghelyo ni Kristo. I-despise nila yung ministeryo ni Kristo. At i-despise nila yung bawat isa sa kanila. Bakit? Hindi nila nakikita yung pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Nakatingin sila at nakafocus sila doon sa mga material na bagay o doon sa mga practices na maaaring magsabi na sila ay Kristiyano, na sila ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Ngunit anong sinabi ni Kristo dito sa atin? Tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Alam niyo mga kapatid, itong verse 18 to verse 20 ay hindi nag-speak about sa Holy Spirit na si Kristo ay babalik. Maraming view dito ang mga commentators. Ngunit ite-take natin yung position na ito ay sinasabi ni Kristo sa kanila na mangyayari doon sa crucifixion at pag-resurrect niya, pagpapakita niya sa kanila doon sa upper room. Upang sila ay palakasin at patunayan sa kanila na tunay na ako ay namatay para sa inyo at muling nabuhay bilang ebidensya ng pagtanggap ng Diyos o ng aking Ama sa sacrifice na ginawa ko para sa inyo.
kayo ay may tunay na relasyon sa aking Ama, kayo ay tunay na may buhay na. Ngunit yung mga katotohanan na ito ay minsan nakakalimutan ng isang Kristiyano. At even yung mga first Christian Jews doon sa dispersion. Nakatingin sila sa templo at hindi doon sa pangako ni Kristo. Hindi doon sa ginawa at sa witness ng mga disciple ni Kristo. Doon pa rin sa templo sa Jerusalem. At maaari din makita ito sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid. Kadalasan tinitignan natin yung imperfection ng church. Kadalasan tinitignan natin yung structure ng church. Kadalasan tinitignan natin yung buhay ng ating mga kasama sa iglesia. At kadalasan, nilalagay natin at pinoposisyon natin ang ating sarili bilang mas madunong sa Diyos. Dinedictate natin yung dapat yung picture ng isang church. Ngunit tayo ay magpasakop dito sa scripture na ating binabasa. Ano yung mababasa natin sa verse 18 to verse 21 dito kung ano dapat yung picture ng isang church. I will come to them. Ibig sabihin, those whom the Lord calls, yung tinawag ng Diyos. Ikaw ay nakarinig ng Ebanghelyo at pinaniwalaan mo. Tinawag ka ng Diyos. But you will see me. Yung mga nakakilala kay Kristo, nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Because I live, you will also live. Yung mga binigyan ng Diyos ng buhay. Dati patay ka. Hindi ka galit sa kasalanan. Dati nare-reject mo yung grasya ni Kristo na ikaw ay bigyan ng buhay. Ngayon, tinatanggap mo. May buhay ka na, kapatid. In that day, you will know that I am the Father. You in me, and I in you. Yung mga united sa Diyos at kay Kristo. Ikaw ngayon ay united dahil meron kang pananampalataya. Dahil ikaw ay may paniniwala sa ginawa ni Kristo. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. Yung merong mga repentance at pananampalataya kay Kristo. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Yung sinusustain ng Panginoon. Makita mo yung iyong kasalanan at dakilang pagiging makasalanan. Ngunit sinusustain ka ng Panginoon ngayon. Ibig sabihin, mananampalataya ka. Iniibig ka ng Diyos. Ito yung picture ng church. Hindi picture ng church yung mga structure na nasa isipan natin. Hindi yung picture ng church kung ano yung ideya na dapat na mga kasama natin. Yes, meron tayong basic na dapat idea, which is mananampalataya at may repentance. Pero outside doon na gusto natin, ganito siya mag-isip, ganito siya magsalita. Hindi iyan yung tinitignan kung hindi yung pananampalataya kay Kristo at yung mga ibinigay ni Kristo na picture ng church. Ito yung mga people at ito yung church na inibig ni Kristo at pinagkamatayan at pinagbigyan ng kanyang buhay. Kung ikaw ay isa sa kanila, you must love them. Tignan mo yung kanilang testimony, yung display ng work at power ng Diyos sa kanilang buhay. At tignan mo yan bilang avenue ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pero teka, paano naging konektado tayong mga Gentiles dito kung itong truth na ito ay para lamang sa unang readers na mga Jews at mga disciple lang ang immediate na pinagsabihan ng Panginoon nito? Huwag natin kalimutan yung sinabi ni Kristo. Same sense ng kanyang pangako dito. Sa John chapter 4, verse 21 to 24. Na darating ang araw na hindi na sa templo sa Israel,
Hindi na sa bundok na ito sisimba ang bawat isa, bagkus sa spirito at katotohanan. Ngayon, naunawaan mo itong mensahe. Kung naunawaan mo ang mensahe ng gospel sa pamamagitan ng indwelling ng Holy Spirit sa iyo, sa pamamagitan ng testimony ng mga kinilos ng Diyos at pinagpahayagan ng Diyos, ikaw ay kabilang sa iglesia ng Diyos. Ikaw ay kabilang sa sinasabihan ng Diyos dito. At maging yung words ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 16 to 17, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to the Jew first, and then to the Gentiles. Kahit doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 11, makikita natin mga kapatid, ipinapahayag ni Apostle Paul na nag-appear sa kanila, nagpakita sa kanila si Kristo. Nakita nila at na-witness nila si Kristo. At inilatag niya kung sino yung mga naka-witness ng resurrection ni Kristo. At yung resurrection ni Kristo at kamatayan ni Kristo, yung kanyang kino-communicate. At ano sinasabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 11? Yung mga naniniwala sa aming testimony, doon sa aming witness, sila yung pinagkamatayan ni Kristo. Sila ay kabilang sa kingdom ni Kristo. Sila ay kabilang sa iniibig ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, na even tayo na fully convinced, may pagsisisi sa kasalanan, at may paghakbang sa pananampalataya, ay kabilang dito. Tayo ay nireconcile ng ating Panginoon. Lahat tayo ay nireconcile ng Panginoon sa kanyang Ama. Tayong lahat ay minahal. Ang iglesia ng Diyos ay kanyang minahal. At ngayon tayo ay nagmamahal na rin sa Kanya. At para lumago yung pag-ibig na iyon, mga kapatid, para makultivate yung affection at intimacy na iyan, ito ay sa pamamagitan ng continuous obedience sa ating Panginoon. Ano yung pinupunto natin dito? Intimacy and affection with the Lord is through loving His church and loving all those who believe in Him. Mga kapatid, example natin dito, meron parents na nasa abroad, even though hindi ito ang o hindi ito even close doon sa maintindihan natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos at affection ng Diyos at natin, maaari natin makita yung glimpse ng affection natin dito. Merong mga parents na nasa abroad at gayon din, merong mga children na nandito sa Pilipinas. Nagtatrabaho ng maayos yung parents para magkaroon ng better future yung kanyang anak at pinag-aaral niya ng maigi, yung children naman ay obediently na nagsasubmit doon sa kagustuhan ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang natagpuan at nakikita niyang expression ng pag-ibig ng kanyang magulang, which is yung sacrifice nila doon. At gayon din yung kanyang anak. Ngayon, masasabi ba natin na dahil wala silang affection physically, fake yung kanilang intimacy at affection? No. Dahil may obedience, may pagmamahal dun sa pangako at doon sa kanilang inaasam para sa isa't isa na mabuti. Ganito rin yung ginawa ng ating Diyos. Gumawa siya para sa atin, ibinigay niya yung kaligtasan at buhay ngayon, at tayo naman ngayon ay pinaniniwalaan yung ibinigay niyang kaligtasan sa atin at buhay, kaya tayo ay namumuhay ayon doon sa ibinigay niyang kaligtasan at ayon doon sa buhay na kanyang ibinigay. Ano yung kaligtasan na kanyang ibinigay? Yung kanyang kadakilaan na tanggapin yung mga makasalanan na katulad natin
na pinagkamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. At gayon din binigyan ng buhay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ano na yung ating buhay ngayon? Pinagsisisihan natin yung mga kasalanan natin at patuloy nating ginagawang kasalanan. At kung ano yung kanyang mga naisin sa ating buhay, na tayo ay patuloy na umibig sa Kanya at umibig sa ating mga kapatid sa Panginoon, yun yung ating mga ginagawa. Para hindi maging abstract yung mga bagay na ito. Makikita natin na plural yung ginamit ng ating Panginoon na word dyan, na commandments. Ano yung mga commandments ng ating Panginoon na makikita natin? Doon sa chapter 13. Love your brother as I love you. Ibigin mo yung iyong kapatid katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sa chapter 14, verse 1, believe in God, believe also in me. Ayun yung sinasabi ni Kristo na paniwalaan nyo. Na i-observe nyo na patuloy. At yung intimacy at affection natin, dun sa pagsunod ng bagay na iyon, sa patuloy nating pagmamahal sa bawat isa, sa iglesia na pinagkamatayan ni Kristo, sa patuloy nating pagkakaroon ng pag-ibig kay Kristo. Ito yung ating intimacy and affection sa Kanya na patuloy niyang ipinapalago. Sa katotohanan, mga kapatid, yung 18, kung ating babasahin, yung verse 18, I will not leave you as an orphans, sabi ni Kristo. I will come to you. Para maintindihan natin yung bagay na yan, sinasabi ng other scholars na yung I will come to you dyan ay sinasabi doon sa second coming ni Christ. Other naman ay sinasabi doon sa Day of Pentecost. Ngunit take natin nga yung position na ito ay doon sa day ng resurrection ni Kristo. Dahil mahina yung kanyang mga disciple, tinitignan nila yung kamatayan ni Kristo as a negative thing, na ilalayo yung affection at intimacy sa kanila ng ating Panginoon. At kung iti-take natin yung other position, magiging irrelevant yung verse 19. Yet a little while, the whole world will see me no more, but you will see me because I live, and you also will live. So, paano hindi makikita ng buong mundo kung ito ay sa resurrection, yung I will come to you na sinasabi ni Kristo, kung sa resurrection itong bagay na ito? Sinasabi ni Kristo na buong mundo ay makakasaksi ng kanyang muling pagbabalik. At kung sa Day of Pentecost naman, yung sasabihin natin na I will come to you dito, magiging irrelevant yung verse 20. In that day, you will know that I am in the Father, and I in you, that you in me, and you in me, and I in you. Doon lamang ba sa Day of Pentecost nila nalaman na sila ay united kay Kristo? Ano yung confession ni Thomas doon sa nung nakita niya si Kristo? My God, my Savior. Sila ay convinced na si Kristo ay anak ng Diyos at tagapagligtas, na tinanggap ng Diyos yung kanyang sacrifice. So, ang sinasabi dito, ang mas sinasuggest dito, mga kapatid, na itong 18 to 20 ay nag-i-speak about doon sa resurrection ni Kristo. Ano yung silbi nito doon sa atin, kung sa ating kapanahunan ngayon? Ito yung same na pinaniniwalaan natin at pinanghahawakan natin na pananampalataya na merong mga saksi
na nakakita sa resurrection ni Kristo, na yung tomb na pinaglibingan kay Kristo ay empty. At hindi natin pinapaniwalaan yung kasinungalingan na itinago lamang ang kanyang katawan. Imagine this, mga kapatid. Kung ang mga disciple ay matitinong tao, sino sa kanila ang gustong mag-defile ng authority ng Roman Empire? Sino sa kanila ang nais kalabanin ang relihiyon ng Hudyo? Ito ay suicide. Nakita nila yung kamatayan ni Kristo, and then you will preach that Jesus Christ is the Son of God and He has resurrected or He has risen on the third day. Suicide dito, mga kapatid. Ibinigay ni Kristo na ipahayag niya yung kanyang sarili sa kanyang mga witnesses. Yung 11 and even Apostle Paul sa chapter 9 ng Acts upang maipahayag yung ebanghelyo ni Kristo na ini-enjoy mo ngayon, na meron ka ngayon, na nagdala sa iyo ng kaligtasan, na nagdala sa iyo ngayon ng bagong buhay, na nagdala sa iyo ng pandidiri sa kasalanan. At nagdala sa iyo ng affection at intimacy kay Kristo. Pwede natin may tanong dito, ibig sabihin ba nito, yung ating pag-maintain ng union kay Kristo ay meron tayong parte? Ang ating sagot ay hindi. Anong sabi ni Kristo? The Holy Spirit will reveal you and remind you about my truth. Even yung pag-maintain ng ating intimacy at ng ating pag-ibig kay Kristo na nagdadala ng pagsunod sa atin, ay sinusustain pa rin ng Diyos. It is the Holy Spirit who convicts us of our sin, enable us to embrace the imperfection of physical church, and fuel our hearts to love our brethren. Ang kailangan lang natin gawin ay to trust the truth of our Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, nakikita na natin ngayon yung sin as a hideous things. When we look at His church, we see a perfect creation of God. And when we look on our brethren, we see the beauty of Christ, for he believes in Christ, for he repented on his sin that caused Christ to be crucified on the cross. And another question na meron siguro tayo, ibig sabihin ba yung intimacy natin ay nanggagaling muna sa atin para mahalin tayo ng Diyos? Anong sabi ni Apostle John sa 1 John chapter 4 and chapter 5? It is God who first loved us. Sa chapter 5 ng Romans, verse 8, nung tayo ay mga makasalanan pa, tayo ay inibig ng Diyos na siya ay mapako sa krus para sa ating kaligtasan. Hindi ibig sabihin nito, mga kapatid, na tayo ay nag-work para mahalin tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, may pananampalataya na, may pag-ibig na kay Kristo dahil sa dumating na kaligtasan. Ang ibig sabihin nito, the growing or cultivating the love that we have with Christ, cultivating the intimacy of both parties. Hindi tayo nag-a-abide, mga kapatid, sa katotohanan ng Panginoon pag nakakalimutan natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Bakit tayo nagkakasala? Nakakalimutan natin na pinagkamatayan at inibig tayo ni Kristo.
Bakit tinitignan natin na masama ang iglesia ng Diyos? Dahil nakakalimutan natin na ito ay kanyang pinagkamatayan, kanyang inibig. Bakit natin nakikita yung mga pagkakamali at patuloy nating tinitignan yung pagkakamali ng iba? Dahil masyadong mataas yung ating tingin sa ating sarili, na as if tayo lang yung mahal ng Diyos. Ano sinabi ni Kristo dito? Lahat ng nananampalataya sa Kanya at may repentance ay pinagkamatayan niya. At walang best cure dito, mga kapatid, than to look upon the words of our Lord Jesus Christ. And that is our first challenge. Devote ourselves to the word of Christ. It is through the gospel that the Lord came into our lives. Natagpuan tayo ni Kristo nung nakita natin yung gospel. Yung gospel ang nag-reveal sa atin, sa Kanya at sa Kanyang katotohanan. Sa gospel, ibinistow ng Panginoon yung buhay sa atin. Doon tayo namunga ng pananampalataya at pagsisisi. Sa gospel, tayo naging united sa Ama at sa ating Panginoon na tagapagligtas. At sa pamamagitan ng gospel, pa rin sinusustain ng Panginoon yung ating pag-ibig at yung ating obedience sa Kanyang katotohanan. At higit sa lahat, mga kapatid, it is through the gospel that we found the intimate love of God towards all His children. Dakilang pag-ibig na mamatay ang isang Diyos para sa Kanyang kaaway. Huwag mong kalimutan yung mga bagay na yan. Ikaw ay kaaway dati ng Diyos. Ngunit ika'y Kanyang inibig at pinagkamatayan. Ganun mo rin tignan ang iglesia ng Diyos. Ganun mo rin tignan ang bawat isa. At maging yung mga wala pang pananampalataya sa Panginoon. Pag tinignan mo yung mga bagay na yan, mga kapatid, patuloy nating iibigin ng bawat isa ang iglesia ng Panginoon. And that will sustain our participation sa work of salvation na ginagawa ng ating Panginoon. At hindi lang yan yung kinommunicate ng Holy Spirit. The Holy Spirit communicates the truth that leads us to peace. Kung yung peace nung una na ating nararanasan ay objective, ito naman ay experiential na peace na ating nararanasan. Another problem doon sa mga first reader ng gospel na ito ay yung lacking sa peace dahil sila ay patuloy nga na nakatingin doon sa place ng temple sa Jerusalem, which is nagpapakita ng instituted place ng worship ng Panginoon at offering. Nagkaroon sila ng anxiety doon sa rights na kanilang hindi mapapractice at magagawa. Ang pakiramdam nila, yung Diyos ay kinut off sila sa kanyang kingdom. Ang kanilang pakiramdam, wala silang place to sacrifice and to observe the rights o yung mga tradition nila. Kinut off na kami ng Panginoon. Tinanggalan kami ng avenue para magkaroon ng kanyang presensya. Ano nagdinadala nito? Anxiety. Kawalan ng kasiguraduhan sa hinaharap. Personally. Ngunit dun sa verse 25, dineclare ng ating Panginoon na nireveal niya yung mga bagay na ito habang nandoon siya sa kasama nila. Ngunit pag siya ay nag-ascend, yung Holy Spirit ay i-remind yung mga bagay na ito. Ano yung i-remind ng Holy Spirit sa kanila? Makikita natin yan sa verse 27 to verse 28. Sa verse 27, sinasabi ng ating Panginoon, I will leave you my peace. Yung aking kapayapaan ay iiwan ko sa inyo. At itong kapayapaan na ito ay sinasabi niyang different doon sa ino-offer ng mundo.
Dahil yung ino-offer ng mundo na kapayapaan ay imperfect, synthetic. Nakita ba natin yung mga ginagawa ng United Nations para i-unite tayo? Nakikita ba natin yung Black Lives Matter? Yung rainbow na nagpapatunay na dapat magkaisa tayo at huwag tignan ang distinction ng bawat isa kung ano yung paniniwala sa iyong sarili. Synthetic ang mga bagay na iyon. Ano nangyayari pagka synthetic ang peace? Ano nagiging problema? Nagka-crumble yung objective truths ng mundo. Inaabuso minsan ng iba yung kanilang karapatan na ibigay in the name of peace. Pero yung binibigay ni Kristo na kapayapaan ay perfect at totoo. Pagkat ito ay eternal at walang hanggan. At yung peace na yan ay pinaliwanag dun sa verse 28. You heard me say to you, I am going away, and I will come to you. If you love me, you would have rejoiced, because I am going to the Father, and the Father is greater than I. He is going away pertaining to His death. He is coming again immediately sa resurrection ito, sa mga disciple niya na sinabi, pertaining doon sa kanyang resurrection. He's coming. I am going back to the Father pertaining dun sa kanyang ascension. At ano yung tamang response dito, mga kapatid? It is thanksgiving and having a rejoicing heart dahil tunay yung kapayapaan natin. Ano yung iniibig sabihin ng death, resurrection, and ascension ni Christ? It is a perfect salvation for those who believe in Him. He perfectly sacrificed Himself to the cross, and also God accept His sacrifice. That is why He regained His life. Ascension, going back to the glory, doon sa presence ng kanyang Ama. Di ba tayo magkakaroon ng rejoicing heart dun sa bagay na yun? Ito rin yung natanggap ng mga first reader ng gospel na ito. Yung peace of God na hindi through their sacrifice of sheep and ox, hindi doon sa kanilang mga tradition, sa mga feast, kaya sila ay patuloy na na-accept sa kingdom ng Panginoon. But through the one-time sacrifice of Jesus Christ on the cross, Hebrews 10, chapter 11 to 13. Ngayon sa ating panahon, mga kapatid, meron tayong ganitong kaparehas na anxiety at uncertainty about peace. Kapag dumadating sa ating buhay at sa circumstansya ng ating buhay na hindi favorable sa atin and chaotic sa ating mga mata, kadalasan, iniisip natin, kina-cut off na tayo ng Diyos sa kanyang presensya. Kina-cut off na tayo ng Diyos sa kanyang iglesia. At pagka nagkakaroon tayo ng ganitong kaisipan, we start to improvise or do things on our own might. Not according sa words and works ni Kristo. Ano yung pinupunto rito, mga kapatid? The person who died on the cross, resurrected, and ascended to heaven is the Son of God. That is why the sure foundation of our salvation and life that brings and that is the sure foundation of our salvation and life that brings eternal peace. Bakit ka mag-i-improvise
chaotic sa iyong mata yung nangyayari, kung hindi favorable sa iyo yung nangyayari, kung alam mo naman na ikaw ay pinagkamatayan ni Kristo, temporal lang ang buhay, mga kapatid. Ano yung ikinakatakot mo sa buhay? If Christ is the Son of God, meron siyang perfect na righteousness, meron siyang perfect na sakripisyo. Yung kanyang resurrection ay bunga ng kanyang pagiging Diyos. At yung kanyang pag-ascend sa kalangitan ay pag-make sure ng ating unity with God. Again, sa Hebrews chapter 9, urong tayo ng konti kanina sa 24, sa 23 naman tayo dumako. Sabi ni Kristo, o sabi ni Apostle Paul, yung mga bagay sa spiritual or sa heaven ay ibinigay ng Panginoon na magkaroon ng type dito sa earth. Kaya naman yung pag-purified by the blood ay ibinigay doon sa Jerusalem. Ngunit yung tunay na pag-purify at being accepted para ma-accept sa harapan ng Diyos ay ginawa sa heaven sa pamamagitan ni Kristo. So, anong pagkakatiwalaan natin? Yung temporal, just a type ni Kristo. Ngayon dumating na yung pinaka substance, yung object na siyang magbibigay ng tunay na kaligtasan at tunay na buhay para sa atin. Ano pa yung ipinapangamba natin kung nangyari ang mga bagay na ito? Pwede nating ma-recall yung salita ni Isaiah sa chapter 1, verse 11, kung saan sinasabi ng Panginoon, hindi sa blood of animals, hindi dun sa mga ino-observe yung rites, hindi sa inyong mga tradition, kayo na-accept sa kingdom ko. It is by the grace of God, through faith in Jesus Christ, who is the perfect Lamb of God. It means that our salvation is secure, complete because of the work of Jesus Christ. No matter the situation, the Lord is in control. The Lord is doing good in all His people. Tignan natin yung huling salita ni Kristo dun sa verse 28. For the Father is greater than I. Hindi niya ibig sabihin dito na siya ay inferior God dun sa kanyang Ama. Compared dun sa kanyang Ama, ibig niyang sabihin dito na yung kanyang Ama ay ang may control sa lahat, may ordain sa lahat, in short, soberano sa lahat. Ngayon yung problema, mga kapatid, lagi tayong nagpapanik kapag may chaotic happening sa ating buhay, may chaotic happening sa church, may sin na nakikita sa church. Nakakalimutan natin yung katotohanan ng soberanong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa verse 29, sinasabi ni Kristo dyan, alam niya yung mangyayari sa hinaharap at napaka-certain niya na mangyayari ang mga bagay na ito. He knows yung mga bagay na ito at certain sa kanya yung mga bagay na ito na siya ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo, muling mabubuhay sa ikatlong araw. At inimit niya yung kanyang mga disciples sa kanyang resurrection. Paano siya nagkaroon ng ganitong bagay? Dahil siya ay Diyos. At isa pang bagay, pinagkakatiwalaan niya ang kanyang Ama na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay na nagdi-disclose sa kanya ng mga bagay na ito. Ano yung dinala kay Kristo nito? Even dun sa pinaka-miserable event ng buhay ng ating Panginoon dito sa lupa. Peace. Tignan natin. Sa final hours ng ating Panginoon, bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo, anong in-exhort niya sa kanyang mga disciple? Kapayapaan. Peace. By trusting God,
peace also fueled obedience. Tignan ulit natin yung verse 28. For the Father is greater than I. Ibig sabihin nito mga kapatid, tinake ng ating Panginoon yung kung hindi siya inferior God, ba't na sinabing greater than I? Tinake niya yung form of a servant, katulad dun sa Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Dahil alam niyang soberano yung kanyang ama, na yung gawa ng kanyang ama ay patungkol sa mga mabubuting bagay para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kanyang mga iniibig, wholeheartedly inaccept niya yung work of salvation at tinapos niya ito para sa mga mananampalataya sa kanya. At sa verse 30, binigyan niya ng emphasis yung truth na ito. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. He has no claim on me. Tinawag niya si Satan dito bilang ruler ng world, hindi dahil siya yung soberano katulad ng Diyos sa lahat ng creation. Tinawag niyang ruler of the world si Satan dito dahil nirurule niya lahat ng tao na under ng sin. Lahat tayo ay under ng sin. Nakagrip sa atin yung sin. Tayo ay naka-chain sa power ng kasalanan. Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. At dahil ang tao ay destined doon sa kamatayan. Sa verse 30 pa rin, He has no claim on me. It reminds us of His word in John chapter 10, verse 14 to 18. And 18. Na hindi under curse ni Satan at ng sin si Kristo. Walang claim sa buhay ni Kristo si Satanas at ang kasalanan. He voluntarily gives His life for all His sheep. At hindi lang yun. Hindi lang pagbo-volunteer ng kanyang buhay para sa kanyang sheep. Meron siyang kapangyarihan to take His life again. For He is God. Same as His Father. Ngunit yung main point natin dito ay makikita natin na hindi na ako magsasalita ng much para sa inyo. Dahil malapit na ang aking kamatayan. So, sinasabi ni Kristo, hindi na nag-disclose ng further things si Kristo. Ang kanyang inireveal lang ay yung binigay sa kanya ng Ama para doon sa kasapatan na malaman ng kanyang mga disciple para ma-establish sila sa faith at gayon din sa peace na nagdadala ng obedience. But I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Verse 31. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Na yung obedience ng ating Panginoon ay napaka-perfect. Pwede nating sabihin na si Kristo ay Diyos din, equally with His Father. Pwede niyang gawin lahat ng gusto niya, pero dahil kinuha niya yung form ng servant, kung ano lang yung sinabi ng Diyos na kanyang i-disclose at i-reveal sa kanyang mga disciple, yun lang yung kanyang ibinigay sa kanyang mga minamahal. Meron ba tayong ganitong peace sa ating Panginoon? Alam niyo mga kapatid, ito yung problema ko. Minsan pagka ako ay magpe-preach o sa Sunday school, feeling ko, hindi pa sapat yung aking sinasabi, kaya ako mahaba. Ngunit si Kristo ay may tiwala doon sa pagiging soberano ng kanyang Ama at doon sa kapangyarihan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya siya ay merong pagtitiwala sa Diyos, even in the point of death. Ito yung katulad ng peace na meron yung mga disciple na natanggap nila kay Kristo. Kaya naman kaya nilang lumakad sa pamumuhay, sa liwanag ni Kristo. Kahit sila ay nandoon sa kulungan at pinapersecute, kahit sila ay nandoon na sa bingit ng kamatayan,
Sila ay nananampalataya at patuloy na nag-e-exhort ng peace na dinadala ni Kristo. Church, magkakaroon talaga, katulad ng sinabi ni Pastor Exley kahapon, na dadalhin tayo ng Panginoon sa point na pwedeng matreten ang ating buhay at ang ating pananampalataya. Pero hindi nais ng Diyos dito na tayo ay mag-suffer. Hindi nais ng Diyos dito na tayo ay manlumo. Ngunit nais ng Diyos dito na patatagin yung ating pananampalataya. Na tayo ay patuloy na kumapit sa kanyang goodness, na patuloy natin tignan ng kanyang pagiging soberano, na nagdadala ng kapayapaan. Kung dumating tayo dito sa ganitong punto, take heart, cling to the truth of Christ that brings us peace with God. Darating talaga tayo sa suffering bilang isang iglesia. Sa ating mga personal na buhay, dadating tayo sa sufferings. Ngunit tandaan natin na yung suffering ay panandalian lamang, katulad ng pamumuhay sa mundo na panandalian lamang. Ngunit panghawakan natin yung eternal na meron tayo, na we are already united with Christ. We are already saved by Christ. And we are already have the eternal life na pinapangako lamang doon sa Old Testament. At tandaan natin na yung various trials at sufferings na ito, mga kapatid, ay para ipaunawa sa atin yung reality ng eternal peace na kanyang dinala sa ating buhay. Tignan natin yung nangyayari pagka nag-i-improvise tayo sa midst o sa kalagitnaan ng sufferings at trials. We start to glorify ourselves. Nalampasan ko to dahil ganito yung ginawa ko. Nalampasan ng church namin to dahil ganito yung ginawa namin. Pero pag tayo ay patuloy na nag-cling doon sa glory ng ating Panginoon at doon sa katotohanan ng ating Panginoon, it brings glory to His name. At yun ang tunay dapat nating buhay, katulad ng itinuro kanina sa Sunday School. Maraming ebidensya sa ating buhay na nag-improvise tayo at nireject nating magtiwala sa Panginoon. At ang binungan nito ay mas higit na kasalanan. Tinake natin yung ating sarili as Superman na kaya ko itong lusutan, kaya ko itong solusyonan. Anong idinala nito? Mas higit na kasalanan. Mas higit na agony. At meron ding evidence sa life natin na nag-cling tayo doon sa truth ni Kristo na nagbigay ng glory sa Diyos. At gayon din, peace at assurance sa atin. At nagdala sa atin sa higit na paniniwala na He who begins the good work in us is determined to complete it. At yan yung ating pangalawang challenge, mga kapatid. Cling to the finished work of Christ for our salvation and life. Sa anumang sitwasyon, cling to His finished work. Ano yung ginawa ni Kristo? Nagtiwala sa Diyos, sumunod sa kanyang Ama, even to the point of death. Cling to His truth. Huwag kang mag-improvise. Hayaan mo si Kristo. Lumakad ka lang doon sa kanyang sinasabi. Kung tayo ay magkikling doon sa ating pag-i-improvise, tayo ay madadala lamang sa pagkakasala at rebellion sa ating Panginoon. Dadalhin lang tayo nito sa higit na kasalanan. At kung ikaw ay wala pang pananampalataya kay Kristo, ikaw ay wala pang affection at intimacy sa Kanya, gayon din, wala kang kapayapaan sa buhay.
Hindi mo yan matatagpuan sa pinapractice mong tradition. Hindi mo yan matatagpuan sa iyong pilit na pagsasakripisyo para sa kaligtasan at salvation. Ito ay matatagpuan mo lamang at matatanggap mo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi sa iyong kasalanan. Kaya, kapatid, kami ay nananalangin. Kung ikaw ay wala pa sa pananampalataya, kami ay nananalangin na panampalatayanan mo na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ng iyong kasalanan at pagsisihan mo yung mga kasalanan kung bakit napako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At paniwalaan mo na siya ay nabuhay at itong buhay na kanyang na meron siya ay ibinigay niya at binahagi niya rin sa iyo. Dito ako magtatapos, mga kapatid. Paano ito nagiging relevant sa buhay natin bilang preacher of the gospel? Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-enable us o sa atin para ibigin yung church at yung ibang tao at para continuous nating mai-preach yung gospel. Kung wala tayong pag-ibig kay Kristo, hindi natin makikita na itong mga taong ito ay pinagkamatayan ni Kristo. Na itong church na ito ay tinatag ni Kristo. Na tayo ay makasalanan dati, katulad ng wala pang mga pananampalataya sa Panginoon. Another thing, it is peace of God that keep us to trust Him even in the midst of sufferings and trials. Guguho tayo kung wala tayong kapayapaan na nararanasan kay Kristo sa pagtitiwala sa kanyang mga katotohanan na kahit na nasa gitna tayo ng sufferings, hindi tayo magko-compromise sa kasalanan. Hindi natin babaguhin yung katotohanan ni Kristo para na mag-fit in sa comfort natin. Ngayon, tignan natin yung last words ng ating Panginoon sa last verse ng ating passage. Sabi ni Kristo dyan, "Rise, let us go from here." Pero sa chapter 15 at chapter 16, malinaw na nandun pa rin sila sa upper room. Hindi sila nag-travel to another place. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ine-exhort ng ating Panginoon yung kanyang mga disciple na mag-move from their elementary love and faith to God and partake their lives to the ministry of Gospel. Alam nyo, mga kapatid, kung bakit ang ating Christian life o yung ating buhay ay matamlay at seemingly hindi nag-i-improve, walang improvement, na yung words ng gospel ay hindi totoo sa ating buhay. Na parang yung intimacy, affection, at peace ni Kristo ay parang fairy tale lamang. Dahil hindi tayo nagpa-partake at hindi natin ini-involve yung ating sarili sa ministeryo ng ating Panginoon. Tayo ay reluctant na i-share yung ating buhay sa church. Tayo ay reluctant na makibahagi sa church. Kaya parang dull yung ating buhay. Kaya fairy tale lahat ng sinasabi sa gospel para sa atin. Katulad ng exhortation ni Kristo sa kanyang mga disciple. Ine-exhort din tayo ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas na let us rise and move from elementary love and faith, be convicted by the Holy Spirit and act upon the life that the Lord has given to you. Ano yung buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Preach the gospel. Believe in Him continuously. At matatagpuan mo lamang yan sa local church, sa iyong devotion, sa fellowship. At gayon din, sa Lord's Supper, sa repentance and faith. At kahit doon sa discipline ng ating Panginoon, grasya ng Panginoon yan. Yung katotohanan na merong mga
nagpo-put forward ng kanilang sarili para sa kasalanan, yan ay katunayan ng grasya ng Panginoon na may nako-convict sa kasalanan. At yung disiplina ng church sa pamamagitan ng otoridad ni Kristo ay katunayan ng pag-ibig sa mga nasa discipline. We see, we must partake our lives. And we must act upon doon sa life na ibinigay sa atin. At doon, umpisa ng bagay na ito, magiging realidad sa atin yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon bilang kabahagi ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang dalangin ko para sa ating lahat ay patuloy tayong mag-partake sa katotohanan na ito, sa buhay na ibinigay ng Panginoon, at patuloy na mag-glorify ang kanyang dakilang Ebanghelyo at ang kanyang kaligtasan na dinala sa ating mga buhay. Tayo ay manalangin. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa umagang ito na ibinigay mo sa amin upang makita namin yung kabutihan mo sa aming buhay. Na ibinigay mo yung buhay para bigyan kami ng bagong buhay, which is yung tagapagdala ng glory ng aming Diyos at gayon din tagapagdala ng Ebanghelyo. Dalangin namin, Panginoon, na sa various trials and sufferings na meron kami sa mga chaotic event ng aming buhay at ng church, patuloy naming panghawakan yung pag-ibig ni Kristo na ito ay sigurado dahil siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay at ibinigay sa amin. In-include kami doon sa salvation blessing na kanyang tinanggap dahil sa kanyang sakripisyo. At gayon din yung peace na meron kay Kristo na kami ay walang kasiguraduhan kahit anong gawin naming ipon at paghahanda sa buhay, kami ay walang kasiguraduhan, ngunit kami ay may kasiguraduhan kay Kristo dahil eternal yung kanyang tinapos na gawa para sa salvation at gayon din sa eternal life para sa mga nananampalataya sa Kanya. Ito ay manatili sa amin at kami ay patuloy na humawak sa katotohanan ni Kristo sa bawat moment ng aming buhay, sa bawat event ng aming buhay, para sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Ang aming dalangin ay sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.